Hello mga farmland, nandito po ako sa property located po sa Nagcarlan, Laguna. At ito po ay Barangay Kanluran, Kabubuhayan, Nagcarlan, Laguna. So ang layo po nito sa pinaka main road po ay 1.3 kilometers. So ang property po, malaki po yung frontage niya sa Barangay Road. Simula pa doon, ayan. Ito yan yung property, papunta po dito. So estimated po ang frontage niya sa kalsada ay 100 meters. May kalapit po itong creek at ito po ay 2 titulo. Ang sukat po nung isa ay 8,032 at 2,546. So a total po yan ng 10,578 square meter. Gated, meron pong kasamang bahay. Madami pong tanim na fruit bearing at may mga mahogany. Madaming niyog, rambutan, may mangga at madaming lansones. Ayan, inabot na po kami ng ulan. Maganda po yung bahay niya, yung loob ng bahay. Ito po ay meron ding creek doon. At madami po itong pwedeng pakinabangan. Ito po ay malapit sa Barangay Sibulan. Tapos ang elementary school, andyan lang po. Tsaka po ang senior high, junior high, senior high. Ito po mga farmland ay income generating. Ayan, inulan na, umulan na po. Ayan, yan po, kasama pa po yan sa property. Ayan po yung tirahan ng caretaker. May bakod po ang palibot ng property. So, hindi nga lang po concrete yung bakod. Magandang property kasi patag. Tapos madami siyang income. Estimated ang tanim po dito na lansones ay more than 100 at ang rambutan po ay nasa 50. Tapos bukod pa po ang mga niyog at saging, tsaka po ang mga guyabano. Meron din pong kakao. Ito po ay merong creek. At dati po ditong nag-alaga ng mga itik. So may pang-suporta po na tubig. Yung kalsada na yan, along Barangay Road, pag diniretso papunta doon, ang labas po niyan ay sa Barangay Marabilia po. So yun po ay labas niyan ay sa highway din. So lampasan po yung pinakakalsada. Ayan, medyo natila-tila na po mga ka-farmland. Sana po ay tumigil na nga ang ulan para po matapos ko nang ma-vlog itong property. Ang Nagcarlan po ay isa din po sa malamig na lugar. At nandito nga po yung underground cemetery. At saka po, ito po yung sikat po sa gawaan ng mga tinapay, yung malulutong na tinapay, mga candy, ube, leche plan, yan dito din po ang gawaan nun. Ayan po, lampasan po ang mga jeep. Ayan, medyo tumila na po ang panahon. So, tuloy ulit tayo ng vlog. Ayan, meron po siyang mga kakao.
at mga fruit bearing. Meron pong langka, rambutan. Siguro parang dating piggery ito. Lanzones guyabano. Malamok. Itong may tayo ng bahay ay 8,032 square meter. Daming malalaking puno ng kahoy. So libot naman ng bakod, may konting suka lang. Kailangang ipahawan. Madali lang naman itong linisin kasi malalambot na kahoy lang at damo. Ayan, may bakod po dyan. Daming niknik. Ang gaganda po ng puno ng lanzones. Ito po yung creek. May tubig siya. Pwede nyo pong salaan, lagyan ng harang para po maipon yung tubig. Yan, ang ganda ng tubig, malinis. Yan, kasama pa sa property. Yan po yung 2,546 square meters. Ang dami pong tanim. Higit na higit na 100 ng lanzones. Ang daming papaya. Ayan, ito po nilagyan nila ng tulay. So, pwede pong pumunta doon sa kabilang property. Ganda ng ang linis ng tubig. Then, ito po yung kabilang property. Ito yung isang title. 2,546 square meter. So, parehas pinagbibili kasi nga po, nandito siya sa likod. Parehas pong titulado, clean title po. Ito po rambutan. Dati pong may business dito yung may-ari ng lupa. Kaya lang, busy na siya dun sa kanyang bagong business. Kaya pinibenta niya na tong property. Ayan, may mga mahogany. Kung hindi ako nagkakamali, parang dating piggery ito. Ayan, hanggang dyan ang property kasi may barbed wire po. Diretso doon. So, malinis tong property. Bagong tabas. Yan, malalaki po ang puno ng rambutan. So, may income. Yan, hanggang doon po yan. Ayan po yung barbed wire. Yan po yung barbed wire. Naputol na nga lang po dyan. Papunta po doon yung property. Ito po ay 10,578 square meter. Dalawang titulo. 1,300 pesos per square meter po.
Yun po ang benta po ng may-ari ng lupa, mga ka-farmland. Ito, yan po ay mahogany. Ayan po yung boundary ng property. Punta tayo sa pinakasulok, tabi-tabi po. Ayan po, boundary. Nandyan po yung mohon. Papunta po doon. Ang daming lamok, ang daming niknik. Malinis dito sa area. Ayan. Ito po ay 2 titulo. At dito po yan sa Nagcarlan. Nagcarlan, Laguna. 1.3 kilometers po. From dun sa main road, National Highway, National Road. Kanya-kanyang farmland din po. Hindi po crowded dito. Maganda ang klima. Kakaunti po ang kabahayan. May signal ang cellphone, may signal ang internet. Meron din pong linya ng kuryente at tubig. So yung farmhouse, 2 pong bedroom with CR, with dirty kitchen, may terrace, may aircon po yung kwarto. So yun po mga ka-farmland ay kasama po sa bentahan. Wala naman pong mga gamit na andoon. Buhay po ang nakapangalan sa titulo. Dito sa area na ito mga lansones. So meron ding dalanda, niyog at mga mahogany. Daming lamok. Malapit po sa elementary tsaka po sa grade 11 and 12 senior high. Ayan po, may mga niyog. Estimated po more or less 100 niyog. Ito sa area na ito ay may slope area. Pero bahagyang-bahagya lang. Yan po ay boundary ng property. Maganda ang klima dito. Yun nga lang mga ka-farmland, talagang ang presyo po ng Nagcarlan ay matataas po. Taas po talaga ang bentahan dito ng property. So ayan, yung barbed wire pa ganyan, padiretso papunta doon. Doon sa lote sa harapan sa may bahay, madami din rambutan at lansones. So dito mas marami pa. So more or less po 100 o more pa. Para sa mga buyer ko na hanap ay farmlot, titulado, may fruit bearing, tsaka po may farmhouse na. So mayroon pong ilog dito sa loob ng property. Pwede po yun na harangan para maipunan ng tubig. So pwedeng gawing swimming pool. Ang ganda ng mga tanim na dito, lansones. Ayan o, mga bata pa yung mga lansones.
So malaki din po ang kita sa lansones at rambutan. At meron din pong lakatan tsaka po saba. Nakakatuwa po ito kasi daming tanim. Although yung damo niya hindi Carabao grass, pero madali lang po yan. Kung gusto niyo pong palitan ng Carabao grass, magtanim lang po ng ilang piraso, pagkapangin hanggang sa lumamba na po yung damo. Pwede po mag-alaga ng kambing or ng itik. Kasi po ito po ay merong creek. May ilog na katabi. Napakalinis po ng tubig. Ayan, ang property po ay libot po ng bakod na barbed wire. Ayan po, palibot po may nakabakod na po na barbed wire yan. Ibang property na po dyan sa kabila. Yan, kita nyo oh. Meron din siyang barbed wire. Malalaki na din ang mahogany, ang mga kahoy. Ayan po ang mga puno ng lansones. So dito pa lang po aabot na po siguro ng nasa 100 ang puno ng lansones dito pa lang sa area na ito. So, pabalik kami doon, papunta sa kabilang lote, yung may bahay. Okay pa yung bahay, bagong gawa pa lang po. Ayan, ito mga farmland ay konting mower lang. Tas para po matanggal yung ibang damo mamatay. Then hanggang sa tumubo na po yung pinaka-Carabao grass. Kasi meron siyang mga damo. At ang gilid po ng property, libot po ng mahogany. So balik na po tayo dun sa pinaka property, dun sa pinaka bukana kung saan nandun po yung farmhouse. Ito po ay 1,300 pesos per square meter.
Divide. O ngayon, kahit ang bilyar ang nakabili. Balik na kami doon sa kabilang side ng property kung saan naandoon po yung farmhouse. Diyan po yung ilog. Alinaw po ng tubig. Saan po galing yung tubig? Galing po ano yan? Bundok. Ah, ang linaw. Pwedeng anuhan salaan kung gustong gawing swimming pool. Galing bundok po. Ayan po, sobrang linis ng tubig. Ayan, ito naman yung pinaka-farmhouse. So, pupunta kami dito sa pinaka-farmhouse para mabidyohan ko din po sa inyo yung loob ng bahay. Yan po yung ilog. So, ang kagandahan dyan, ang linaw ng tubig. So, kung gusto nyo malaking tubig, pwede nyo pong lagyan ng harang or sala sa amin kung tawagin. Yan po yung likod. So, tayo po, papasok po tayo sa pinaka bahay. May aircon na po itong kwarto. Ayos pa naman tong bahay mga ka-farmland. Yan po yung kalsada na diretso po ng highway din. Papunta po ng Barangay Marabilia. Ayan po yung pinakabahay. So tayo po, pasukin po natin. Tanggal lang po tayo ng sapatos dahil maputik na ang ating paa. Yan, ito po yung pinaka-terrace or yung pinaka-receiving area po. Yan. So, pasok po tayo. Yan po yung salas. Ayan po yung kanyang pinaka-dining. Ito po yung kanyang pinaka-kusina. So, ito yung dirty kitchen niya. So, tingnan ko po kung kayang mabuksan. Ay, nakalak.
Hindi kaya. Tignan po nyo yun. Sige po. Pabukas ko yan ng pinto sa likod. Ayan po yung caretaker dito. Nandito po naman yung kwarto. So, ayan po. Isang malaking kwarto na may aircon. Yan po ay connecting door para sa CR. Ito po yung pinaka-CR niya. Ito naman po yung isang room. With aircon na din. So, baba tayo. Tingnan natin dito pa sa kabila. May pinaka ano pala dito. Terrace. Dirty kitchen pala ito. So, ito may dirty kitchen pa dito. Ayan. At meron siyang pinaka-underground. So, nakasarado lang doon. Ayan mga farmland, maganda pa itong bahay. And then, meron po siyang, kita ko dito may chiko. Ayan yung chiko na may bunga. Wala naman kasi dyan mga live na, mga takad na yun. May, sarado. Bukas po yun. Saan ang daan kuya? Sa gilid? Dito. Sige. Baka kay... Ayan, ito po yung chiko, may bunga. Ayan o. May bunga yung mga chiko. So, titignan namin ang underground room dito sa farmhouse. Saan ang daan? Dito. Yan nga. Bukas ba? Bukas na. Kanina na. Yan pala. Underground. Yan, underground. Ay, may aspa! Maliit. Kahit na. Wala, nagpasok dun sa ano. Wala na. Nandyan yun. Meron pa doon isa. May maliit na ahas, kuya. Ingat, ingat. Nadadaga na nitong ano. Blessing. Ay, wait mo. Hindi, tatanggalin ko. Wag. Kaya mo siya. Ano lang naman. Natandaan niya na mabebenta. Ayan, ito po yung pinaka-underground niya. Hindi na ako papasok sa loob kasi kita naman. Baka nandyan si Beshi Beshi. Si Beshi Beshi friend na snake. Maliit naman, kaya lang kulay black. Nagtatalon siya. Dito siya nagpunta eh. Kaya mo siya. Bawal patayin yun. May buhay din yun. Yan, ito yung isang bintana. Doon may pinto. Doon na lang. Ay, bukas ba? Oo. Ha? Sige. Sige. Ayan, yung isang underground. Sige ka. Ay, ito yung maganda. Yan. Dito daw natutulog minsan ang sita. Ayan, Ang oh. ganda, oh. Yun siguro, bodega yung isa. Lagayan ng mga palay. Ayan, ito po yung isang underground. Tiles din. Yung
dirty kitchen nyo yung ganda. Galing na ako doon. Ayan. Ito po yung isang underground. Tiles din siya. Ayan po yung pinaka-dirty kitchen. Yung tubig nito, parang ganyan. Ito po yung Pinagawa po ng may-ari yan. pinagawang tubig. Dito. Pinaka-tangke niya na may jetmatic. Ayan. So may sarili sang source ng tubig. Ayan mga farmland, ayan po yung pinaka-cemented road. Ayan yung pinaka-farmhouse. So madami pong tanim at madami pong fruit bearing. Ayan po yung bahay. Yan yung farmhouse. Ayan po. Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat mga farmland. Bye-bye. Maraming salamat po sa aming viewers, followers, and subscribers. Thank you. God bless.